Si Sargento Alfea de Reyes ay pumasok sa istasyon ng pulis ng may mahinahong kilos. Plansado ang kanyang uniforme, malamig ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang tanging layunin niya ay kunin ang motorsiklo ng kanyang nakababatang kapatid na na-impound matapos ang isang aksidente, ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang pulis na humihingi ng 10,000 piso bilang administrative fee. Nang tumanggi si Thea, uminit ang kanilang pagtatalo. At walang babala, sumugod ang pulis. Hindi umatras si Thea. Sa isang iglap, isang military self-defense maneuver ang nagpabagsak kay Corporal De Leon sa sahig, nakakandado ang braso, at napapasigaw sa sakit. Natigilan ng ibang mga pulis, walang nangahas na lumapit. Ngunit ang mas nakakakilabot ay hindi ang kanyang ginawa, kundi ang sumunod na nangyari. Habang nakalapat pa rin sa sahig ang pulis sa ilalim ng kontrol ni Thea, lahat ng kihis kamera sa buong presinto ay biglang namatay sa loob ng eksaktong 3 minuto. Tila may sadyang pumatay nito. At nang bumalik ang sistema, dumating ang hepe ng pulisya, si Major Ricardo Salcedo, na sobrang kalmado, sobrang bilis. Tila alam na niya ang mangyayari. Pinakalma niya ang sitwasyon, pinarusahan kunwari ang kanyang tauhan, at pinayagang ilabas ang motor na parabang natapos na ang lahat sa kapayapaan. Ngunit habang paalis na si Thea at ang kanyang kapatid, isang misteryosong babaeng pulis ang palihim na nag-abot ng isang piraso ng papel sa kamay ni Thea. Nakasulat dito, mag-ingat ka. Huwag kang maniwala sa hepe. At sa likod ng mesa ni Major Salcedo, sa loob ng nakakandadong drawer, may isang satellite phone na katatanggap lang ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, nagsimula nang gumalaw ang target. Isagawa ang Protocol Omega. Sino nga ba ang tunay na kumokontrol sa presintong ito, at bakit ang isang sundalong tulad ni Thea ay matagal ng bahagi ng kanilang mas malalim na plano? Sa isang nakapapasong tanghali sa isang tahimik na kalsada sa gilid ng Quezon City, si Chris de Reyes, isang dalagang kilala sa kanyang talino at paninindigan, ay maingat na binabaybay ang isang matalim na kurbada na napapaligiran ng mayayabong na puno ng akasya. Minamaneho niya ang kanyang scooter nang may buong pag-iingat, sumusunod sa bawat karatula at pinapanatili ang tamang bilis. Ngunit habang papalabas na siya sa huling liko, isang sasakyan ang biglang sumulpot mula sa gilid. Masyadong mabilis ang takbo, nawalan ng kontrol at binangga ang tagiliran ng kanyang motor. Hindi malubha ang pinsala, ngunit sapat ang lakas ng pagkakabangga upang mayanig si Chris at bumagsak siya sa gilid ng kalsada. Ang alikabok mula sa semento ay lumipad sa hangin. Kahit na nabigla, nanatili siyang kalmado. Agad niyang sinuri ang kanyang sarili at ang kanyang sasakyan na may yupi sa kanang bahagi. Sa katahimikan, sinubukan niyang unawain ang nangyari, habang ang driver na bumangga sa kanya ay nakatayo lamang, walang kibo, walang kahit isang salita ng paumanhin o paliwanag. Ang dating payapang hangin ay napuno ng tensyon, tila isang babala na ang maliit na insidenteng ito ay magbubukas ng pinto, patungo sa isang mas malaki at mas madilim na serye ng mga pangyayari. Ilang sandali pa lamang matapos may angat ni Chris ang sarili mula sa mainit na aspalto. Habang ang kanyang scooter ay nakahandusay at ang signal light ay marahang kumukurap, isang alinggaw ng sirena ang bumasag sa katahimikan. Isang patrol car ng pulisya ang lumitaw mula sa kurbada, na tila masyadong mabilis ang pagdating para lamang sa isang maliit na aksidente. Para bang sila'y naghihintay o may paunang kaalaman. Huminto ang sasakyan kasabay ng maikling langit-ngit ng mga gulong, at 2 unipormadong pulis ang bumaba ng may tiyak na mga hakbang. Ngunit hindi nila nilapitan ang driver na bumangga, bagkus ay diretsong lumapit kay Chris, na nakaupo pa rin sa gilid ng kalsada at hawak ang kanyang helmet. Sino ang bumangga kanino? Tanong ng unang pulis sa tonong walang emosyon, hindi man lang nag-alok ng tulong. Huminga ng malalim si Chris, sinusubukang kontrolin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ako po ang binangga, sir. Bigla na lang siyang sumulpot mula sa gilid, mahina ngunit matatag niyang sagot. Tumango ang pulis, ngunit wala siyang isinulat. Nasaan ang mga papeles ng motor? Nasa loob po ng compartment, sagot ni Chris, itinuturo ang kanyang nakahilig na sasakyan. Ang pangalawang pulis, nakalauna ay makikilalang si Police Corporal Marco De Leon, ay binuksan ang compartment ng walang pahintulot, kinuha ang ACC at lisensya ni Chris, at sinuri ito na parabang naghahanap ng anumang paglabag. Valid pa ang lisensya ko, rehistrado ang motor.
Kumpleto po lahat, sir, sabi ni Chris, nagsisimula ng makaramdam ng pagkainis sa paraan ng kanilang pagtatanong. Ngunit, sa halip na tanungin ang tungkol sa aksidente o kuna ng pahayag ang kabilang panig, sinabi ni De Leon, i-impound muna namin itong motor para sa investigasyon. Nagulat si Chris. Pero ako po ang biktima, sir. Wala po akong binangga. Aksidente ito sa kalsada, ma'am. Lahat ng sasakyang sangkot ay kailangang dalhin sa presinto, giit ni De Leon, nakatitig ng diretsyo sa kanya. Pero yung driver na bumangga sa akin, hindi niyo man lang tinanong, hindi niyo hiningan ng papeles, tanong ni Chris, nagsisimula ng tumaas ang kanyang boses. Kami ang bahala sa proseso, sabat ng unang pulis, tinitingnan siya ng malamig. Sumunod ka na lang sa utos. Kailan ko po makukuha ang motor ko? Tinitigan siya ni De Leon sandali sa kabahagyang umisi. Bumalik ka sa presinto pagkatapos ng 3 araw, dalhin mo lahat ng dokumento. Pero huwag kang umasa na makukuha mo agad. Proseso yan. Gusto sanang magprotesta ni Chris, humingi ng mas malinaw na paliwanag. Ngunit ang 2 pulis ay bumalik na sa kanilang sasakyan, isinara ang pinto, at iniwan siyang mag-isa sa gilid ng kalsada, kasama ang kanyang nasirang motor at isang pusong puno ng pagdududa. Ang dating malamig na hangin ng umaga ay naging mabigat, tila ang katarungan ay pinatahimik bago pa man makapagsalita. At sa kanyang katahimikan, napagtanto ni Chris na ang insidenteng ito ay hindi isang ordinaryong aksidente. Mayroong mali, isang bagay na mas madilim pa kaysa sa hamog na bumabalot sa mga burol sa kanyang paligid. Lumipas ang mga araw, at isang umaga na may parehong katahimikan ang muling dumating. Mas maliwanag ang sikat ng araw, ngunit hindi nito napawi ang pag-aalinlangang bumabalot sa isipan ni Chris. Dala ang isang folder na naglalaman ng kumpletong mga dokumento, SC, lisensya, medical certificate mula sa klinika, at kopya ng kanyang dumating siya sa gusali ng presinto na nasa dulo ng isang kalsadang may mga bitak. Luma na ang gusali, kupas na ang pintura sa mga pader, ngunit sa likod ng pagiging simple nito ay mayroong aura ng kapangyarihan na halos nakakatakot. Sa harap ng pinto, 2 pulis ang nagbabantay, tila walang pakialam. Ngunit ang kanilang mga mata ay agad na napako kay Chris nang siya'y pumasok. Ako po si Christina Reyes, sabi niya ng may matatag na boses, iniabot ang folder sa information desk. Nandito po ako para kunin ang motor ko na na-impound dahil sa aksidente 3 araw na ang nakalipas. Tiningnan ng pulis sa likod ng desk ang datos sa computer. Mabagal ang pagtipa ng kanyang mga daliri. Nakatala nga ang request mo para sa pag-release ng motor, pero hindi pa tapos ang proseso ng administrasyon. Kumunot ang noo ni Chris. Ano pong ibig ninyong sabihin? Dala ko na po ang lahat ng hiningi ninyong dokumento. Kumpleto nga ang dokumento, sagot ng pulis, na patingin sa pinto sa gilid. Pero may administrative fee na kailangan bayaran. Internal policy yan. Kung walang bayad, hindi mailalabas ang motor. Natigilan si Chris, sinusubukang unawain. Administrative fee para po saan? Biktima po ako ng aksidente, hindi ako ang may kasalanan. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa gilid at lumabas si Corporal Marco De Leon. Maayos ang kanyang uniforme, malamig ang mukha tulad ng 3 araw na nakalipas. Tumayo siya sa tabi ng desk, nakakrus ang mga braso. Hindi ito tungkol sa biktima o may kasalanan, ma'am. Tungkol ito sa proseso. Bawat sasakyang na-impound ay kailangang dumaan sa verification, documentation, at archiving. May bayad yun. Magkano po? Tanong ni Chris, nagsisimula ng tumigas ang kanyang tono. 10,000 piso, sagot ni De Leon, walang emosyon. Nanlaki ang mga mata ni Chris. 10,000. Hindi iyon makatwiran. Walang opisyal na batas na nagsasabi ng ganoong kalaking bayad para sa pagkuha ng sasakyan ng isang biktima ng aksidente. Walang nakasulat na batas, pero matagal na itong ginagawa rito, sabat ng pulis sa desk. Kung ayaw mong magbayad, edi mananatili rito ang motor mo. Pwedeng abutin ng linggo o hanggang matapos talaga ang kaso. Anong kaso? Tumaas ang boses ni Chris. Walang kaso. Binangga ako. May ebidensya ako. May testigo mula sa mga residente na dumaan. Pwedeng patunayan lahat. Lumapit si De Leon.
Bumaba ang kanyang boses sa isang bulong na puno ng pagbabanta. Miss, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Magbayad ka ng 10,000, kunin mo ang motor mo, umuwi ka. Tapos ang usapan. Pero kung ipagpipilitan mo ito, baka hindi na lang ito tungkol sa motor. Tinitigan siya ni Chris ng masama. Pananakot ba yan? Hindi pananakot, umiti ng bahagya si De Leon. Paalala lang. Ang isang aksidente ay pwedeng tingnan sa maraming anggulo. Kung gugustuhin namin, pwedeng sabihin na ikaw ang mabilis magpatakbo o hindi ka nakatingin. Pwede ka pang matiketan o iakyat sa kasong reckless imprudence. Gusto mo bang mangyari iyon? Ang hangin sa loob ng silid ay biglang bumigat. Naramdaman ni Chris na naninikip ang kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na namuo at naging determinasyon. Kinuha niya ng dahan-dahan ang kanyang folder, tiningnan si De Leon at ang isa pang pulis ng salitan. Hindi ako magbabayad ng perang hindi naaayon sa batas, sabi niya, ang kanyang boses ngayon ay malamig at matatag. At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang nangyayari dito ngayon. Walang hintay ng sagot, tumalikod siya. Matatag ang kanyang mga hakbang patungo sa labas. Sa likuran niya, umismid lang si De Leon at bumulong sa kanyang kasama, tingnan mo lang, babalik yan. Lahat sila, laging bumabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkamali sila. Hindi umatras si Chris. May dala siyang higit pa sa mga dokumento. Dala niya ang kontroladong galit, matalas na pag-iisip, at isang determinasyon na hindi pa nila sukat akalain. At sa labas ng gusali, sa ilalim ng init ng araw, inilabas niya ang kanyang telepono, handang tawagan ang isang taong hindi nagbibiro pagdating sa katarungan. Sa labas ng presinto, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng kapok, tumayo si Chris hawak ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na kanyang pinipigilan. Mainit ang hangin, ngunit isang lamig ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito dahil sa takot, kundi sa realisasyon ng kawalang katarungang kanyang naranasan. Tinitigan niya ang screen ng telepono na nagpapakita ng isang numero na matagal na niyang huling sandalan, ang numero ng kanyang ate, si Sargento Althea de Reyes. Pagkatapos ng 3 ring, isang matatag at mahinahong boses ang sumagot. Anong problema, Chris? Tense ang boses mo, sabi ni Thea, agad na nakilala ang tono ng kapatid. Huminga ng malalim si Chris. Nasa presinto ako, ate. Kinukuha ko yung motor. Kumpleto lahat ng papeles pero humihingi sila ng 10,000 bilang administrative fee. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, bumaba ang boses ni Thea, mas mababa, mas matalas. Sino ang humingi? Si Police Corporal Marco De Leon. Siya yung nag-asikaso ng aksidente ko. Ayaw nilang ibigay ang motor hanggat hindi ako nagbabayad. Tinakot pa niya ako, ate. Sabi niya, kung masyado daw akong madaldal, pwedeng baliktarin ang kaso at ako pa ang maging may kasalanan. Hindi agad sumagot si Thea. Naiisip ni Chris ang kanyang ate na pumipikit sandali, nagbibilang ng hininga, isang paraan na lagi niyang ginagawa bago kumilos. Nang bumalik ang boses nito, para itong bakal na pinanday sa lamig. Maghintay ka dyan. Huwag kang aalis. Huwag kang makikipag-usap kahit kanino. Papunta na ako. Pero ate, nakaduty ka. Nagpaalam na ako. Mas importante ito. Matigas ang boses ni Thea, hindi matitinag. At Chris, huwag kang matakot. Hindi sila pwedeng manalo. Naputol ang tawag. Wala pang 20 minuto, isang ugong ng sasakyang militar ang narinig na papalapit. Isang olive drab na sasakyan ng hukbong katihan ng Pilipinas ang dahan-dahang pumasok sa gate ng presinto at huminto mismo sa harap ng pangunahing pinto. Bumukas ang pinto at lumabas si Sargento Althea Reyes, suot pa rin ang kanyang kumpletong uniforme, fatigue uniform, beret, mga patch ng kanyang unit, at itim na combat boots na bawat tapak sa lupa ay may bigat ng disiplinang militar. Malamig ang kanyang mukha, matalas ang mga mata na direktang nakatingin sa guard post. Hindi siya kumatok, hindi naghintay ng pahintulot. Matatag ang kanyang mga hakbang, tuwid ang katawan. Ang aura ng kanyang otoridad ay bumalot sa buong silid pagpasok niya. Nasaan si Corporal Marco De Leon? Tanong niya,
ang kanyang boses ay malakas at umalingaw sa maliit na bulwagan. Natigilan ang mga pulis. Isa sa mga desk officer ay nagmamadaling tumayo. Ma'am, istasyon po ito ng pulis, hindi kampo ng militar. Pakiusap. Alam kong istasyon ito ng pulis, putol ni Thea, hindi man lang siya tiningnan. At alam ko ang batas. Kaya sagutin mo ako, nasaan si De Leon? Napalunok ang pulis at itinuro ang isang pasilyo. Nasa loob po, sa investigation room. Walang dagdag na salita, mabilis na naglakad si Thea. Nagkatinginan ang ibang mga pulis, naguguluhan, hindi alam kung anong gagawin. Sanay silang manakot ng sibilyan, hindi ang harapin ang isang taong nagpapakita ng kapangyarihan nang hindi kailangang sumigaw. Pagdating ni Thea sa harap ng pinto ng silid, hindi siya kumatok. Itinulak niya ito ng malakas hanggang sa tumama ito sa pader. Sa loob, nakaupo si De Leon sa likod ng mesa, nagsusulat ng report. Nag-angat siya ng tingin, gulat na makita ang isang babaeng militar na may mabagsik na mukha na nakatayo sa pintuan. Sino ka? Tanong ni De Leon, sinusubukang panatilihin ang kanyang otoridad. Sargento Olve Reyes, malamig niyang sagot. Kapatid ni Cristina Reyes, yung binangga 3 araw na ang nakalipas at iligal na in-impound ang motor. Dahan-dahang tumayo si De Leon. Internal na usapin ito ng EHE. Wala kang karapatan, may karapatan ako, putol ni Thea, pumasok at isinara ang pinto. Kapag ang kapatid ko ay tinatakot, kinikikilan, at iniinsulto ng isang taong dapat sana ay tagapagpatupad ng batas, hindi na ito internal na usapin. Usapin na ito ng katarungan. Ngumisi si De Leon. Walang pangingikil. Proseso lang ng administrasyon. Kung ayaw mo, magreklamo ka sa internal affairs. Kung proseso, bakit kailangan ng 10,000? Bakit kailangang manakot? Bakit kailangang magbanta? Tanong ni Thea, unti-unting tumataas ang kanyang boses. Sagot. Sinabi ko na, wala kang pakialam dito, sigaw ni De Leon, hinampas ang mesa. Sa isang iglap, humakbang si Thea, hinablot ang kwelyo ng uniforme ni De Leon, at hinila ito hanggang sa magkalapit ang kanilang mga mukha. Subukan mong galawin ulit ang kapatid ko, o subukan mong hawakan ang karapatan niya, sisiguraduhin kong hindi mo na maisusuot ulit ang uniformeng yan. Naiintindihan mo? Napasinghap si De Leon. Namula ang kanyang mukha. Sinubukan niyang kumawala, ngunit masyadong malakas ang pagkakahawak ni Thea. Bitawan mo ako. Assault ito sa isang person in authority. Bitawan, bulong ni Thea, nag-aapoy ang mga mata. Hindi pa nga ako nagsisimula. Sa labas ng silid, mabigat ang tensyon. Nagkukumpulan ang mga pulis, hindi nangangahas pumasok, hindi nangangahas sumaway. Saksi sila sa isang babaeng sundalo na may nakakatakot na kahinahunan na hinaharap ang isang pulis na matagal ng pakiramdam ay hindi kayang galawin ng batas. At sa gitna ng namumuong tensyon, isang bagay ang naging malinaw. Ngayong araw, nagbago ang laro. Ang katarungan, kahit na pansamantalang napigilan, ay dumating na suot ang combat boots at may dalang pusong hindi kayang bilhin. Sa loob ng masikip at maalinsangang silid ng investigasyon, ang amoy ng murang kape na humalo sa pawis ay nagpabigat sa hangin. Ngunit ang tensyon sa loob ay mas matindi pa kaysa sa anumang amoy. Nakakapit pa rin ang kamay ni Thea sa kwelyo ng uniforme ni Corporal De Leon. Ang kanyang titig ay hindi kumukurap, tila tumatago sa pader ng depensa ng pulis na ngayon ay unti-unti nang nawawalan ng emosyonal na balanse. Sinubukan ni De Leon na ituwid ang kanyang tindig, ngunit nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa sakit, kundi sa pagkaunawa na kaharap niya ngayon ang isang taong hindi kayang kontrolin ng mga banta o peking proseso. Bitawan mo na ako, sigaw ni De Leon. Pag-atake ito. E-report kita sa kahit sa GIS Provost Marshal. Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok dito at hindi ako basta-basta, putol ni Thea, mahina ngunit nakamamatay ang tono. Dumating ako dahil kinikikilan ang kapatid ko. Dahil ikaw, bilang tagapagpatupad ng batas, ang siyang lumalabag dito. Sagutin mo ako. Bakit ka humihingi ng 10,000 piso sa isang biktima ng aksidente na kumpleto naman ang papeles? Tinitigan siya ni De Leon. Bumuka ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na salita. Naghahanap siya ng butas ng dahilan. Ngunit sa ilalim ng matalim na titig ni Thea,
lahat ng kanyang dahilan ay gumuho. Walang sagot, bulong ni Thea. O talagang walang tamang dahilan dahil hindi ito administrasyon, kundi pangingikil. At ako, bilang isang miyembro ng sandatahang lakas na nanumpa na pangalagaan ang dangal ng bansa, ay hindi mananahimik habang dinudungisan ng mga tulad mo ang institusyon ng batas. Wala itong kinalaman sa militar, sigaw ni De Leon, pilit na kumakawala. Wala kang otoridad dito. Teritoryo ito ng pulisya. Ang otoridad ko ay protektahan ang mamamayan mula sa pang-aabuso, ganti ni Thea, lalong humigpit ang kanyang hawak. At kapag ang batas ay ginagamit para mang-api sa halip na magbigay ng katarungan, bawat mamamayan ay may karapatan at tungkuling lumaban, kasama na ako. Biglang kumawala si De Leon sa isang marahas na tulak, umatras ng isang hakbang. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pakiramdam na nalalagay sa panganib. Tama na. Lumalagpas ka na sa linya. Ire-report ko ito bilang pananakit. Gumalaw siya patungo kay Thea na para bang itutulak o aatakehin siya. Ngunit sa isang iglap, kumilos si Thea, mabilis, tiyak, walang pag-aalinlangan. Gamit ang isang military combat technique, sinalag niya ang tulak ni De Leon, inikot ang kanyang katawan, at ibinagsak ito sa sahig na may malakas na kalabo. Bago pa makabangon si De Leon, nakandado na ni Thea ang kanyang pulsuhan gamit ang isang wrist lock, tinupi ang braso nito sa likod habang idinidiin ang balikat nito sa sahig. Aray! Bitawan mo ako! Ang sakit, sigaw ni De Leon, nakadikit ang mukha sa malamig na tiles. Papayapa ka, sabi ni Thea, regular ang kanyang hininga kahit na dumadaloy ang adrenaline sa kanyang dugo. Kung mangangako kang hindi ka na muling mananakot o mangingikil. Kung maglalakas loob ka pa, hindi lang ito ang mararamdaman mo. Hindi. Hindi ako makahinga. Bitawan mo ako, daing ni De Leon, nanginginig ang boses. Ang mga pulis sa labas ay nagkukumpulan sa bukas na pinto, hindi nangangahas pumasok, nanonood lamang ng may maputlang mukha. Napagtanto nilang hindi lang ito alitan ng dalawang tao, ito ay banggaan ng korap na kapangyarihan at ng katarungang hindi mapapatahimik. At eksakto sa sandaling iyon, habang nakakandado pa si De Leon, kumurap ang mga ilaw sa silid. Pagkatapos, lahat ng thesis camera sa buong presinto ay biglang namatay. Ang mga monitor sa guard post ay naging itim. Ang sistema ng seguridad ay namatay ng walang babala. Walang alarma, walang tunog. Tanging isang kahina-hinalang katahimikan. 3 minuto. Eksaktong 3 minuto kung saan ang mga recording na maaaring maging ebidensya ay naglaho. At nang bumalik ang mga ilaw at nagsimulang gumana muli ang mga kamera, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa katanghalian ang edad, suot ang kumpletong uniforme ng pulis, ang nakatayo sa pintuan. Matikas ang tindig, kalmado ang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay sinuri ang silid na may titig na mahirap basahin. Anong nangyayari rito, Sarhento? Tanong niya, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng otoridad. Anong ginagawa mo sa tauhan ko? Iyon ay si Police Major Ricardo Salcedo, ang hepe ng presinto. Dumating siya nang may mahinahong mga hakbang na para bang hindi nagulat na makita ang kanyang tauhan na nakabagsak at nakakandado ng isang babaeng sundalo. Ngunit sa likod ng kanyang kahinahunan, mayroong isang bagay na tila lihim, isang mabilis na sulyap, halos hindi mapapansin, na ibinato niya kay De Leon bago magsalita. Isang sulyap na hindi galit, hindi pagkadismaya, kundi pag-unawa. Tila mayroon silang lihim na hindi pa nabubunyag. Dahan-dahang binitawan ni Thea ang pagkakahawak, tumayo ng tuwid, at hinarap ang hepe ng may paggalang na militar. Nagre-report po ako ng aligasyon ng pangingikil laban sa mamamayan ng tauhan ninyong si Corporal Marco De Leon. Nasaksihan ko rin po ang pagtatangkang pananakot at pang-aabuso sa kapangyarihan. At hinihiling ko po ang katarungan, hindi lang para sa kapatid ko, kundi para sa lahat ng biktimang maaaring napatahimik na dito. Tumango ng dahan-dahan si Salcedo, saka tiningnan si De Leon na nakaupo na at hinihilot ang kanyang pulsuhan. Tumayo ka, De Leon. Kukunan kita ng pahayag. Ngunit bago pa makasagot si De Leon, bumaling ang hepe kay Thea at kay Chris, na ngayon ay nakatayo sa pintuan na may maputlang mukha ngunit matatag. Ayusin natin ito ng pampamilya, sabi ni Salcedo, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Sumunod kayo sa opisina ko.
Ipoproseso ko ang lahat ng patas. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, sa likod ng mga salitang patas at pampamilya, mayroong isang bagay na hindi tapat. At si Chris, napalihim na binuksan ang voice recorder sa kanyang telepono habang sumusunod sa hepe papasok sa kanyang opisina, ay alam na ang laban ay hindi pa tapos, sa katunayan, ito ay maaaring nagsisimula pa lamang. Sa loob ng opisina ni Major Ricardo Salcedo, ang kapaligiran ay kabaligtaran ng kaguluhang naganap sa investigation room. Malinis ang silid. Nakasabit sa mga dingding ang mapa ng kanilang nasasakupan, mga plaque ng pagkilala, at mga larawan ng mga community outreach program ng pulisya. Dahan-dahang umiikot ang aircon, nagkakalat ng lamig na nagpatindig ng balahibo ni Chris. Nakaupo siya sa isang malambot na silya, habang si Thea ay nakatayo sa kanyang tabi, tuwid na parang isang poste, hindi inaalis ang tingin sa mukha ni Salcedo. Ang hepe ay nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa kahoy, magkadikit ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga dokumentong hindi pa nabubuksan. Ang kanyang ngiti ay nandoon pa rin, magalang, diplomatiko, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Labis kong ikinalulungkot ang nangyari sa inyo, Guinness. Reyes, sabi ni Salcedo, ang kanyang boses ay pino, tila nagbabasa ng isang opisyal na talumpati. Ang ginawa ni Corporal De Leon, kung mapapatunayan niyang totoo ang sinasabi ninyo, ay malinaw na paglihis sa Code of Ethics ng Bilang pinuno, ako ang may buong responsibilidad sa pag-ugali ng aking mga tauhan. Tinitigan siya ni Chris, sinusubukang basahin ang bawat galaw ng kanyang mukha. Kung ganoon po, bakit in-impound ang motor ko? Bakit ako hininga ng 10,000? At bakit ako tinakot para huwag nang palakihin ang isyu ng aksidente? Huminga ng malalim si Salcedo, tila nabibigatan. Maaaring nagkaroon ng miscommunication, o marahil may pressure mula sa kabilang panig na hindi pa natin alam. Pero maniwala kayo, iimbestigahan ko ito ng husto. Hindi ko po protektahan ang sinumang lumabag sa batas. Sumabat si Thea, matalas ang kanyang boses. Kung gayon, bakit namatay ang Kiwi eksakto sa oras ng komprontasyon? Masyadong sakto ang pagkakataon, Major. Ang sistema ng seguridad ay hindi basta-basta namamatay nang walang pumapatay nito. Tinaas ni Salcedo ang kanyang kilay, nananatiling kalmado. Iyan din ay aming imbestigahan. Maaaring technical glitch, pero hindi ko isinasara ang posibilidad ng sabotahe. Kailangan ko ng oras para suriin ang system logs. Oras, tanong ni Chris, nagsisimula ng tumaas ang kanyang tono. 3 araw na po akong naghintay para lang hinga ng iligal na bayad. Ngayon, hihilingin niyo na naman akong maghintay? May ebidensya po ako, sir. May testigo at may recording. Tinitigan siya ni Salcedo, ngayon ay may bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon, mas maingat. Recording? Anong ibig mong sabihin? Hindi direktang sumagot si Chris. Hinawakan niya lamang ang kanyang telepono na patuloy na naka-on, nakatago sa kanyang kandungan, nire-record ang bawat salita. Sumulyap siya kay Thea na halos hindi mapansing tumango. Ibibigay ko po ang lahat ng ebidensya sa tamang otoridad, mahina ngunit matatag na sabi ni Chris. Kasama na ang recording ng usapan natin dito. Kaya umaasa po akong seryoso talaga kayo sa pag-asikaso ng kasong ito. Ngumiti ulit si Salcedo. Sa pagkakataong ito, mas pilit. Siyempre, at pinapahalagahan ko ang iyong pagiging bukas. Pero ayusin muna natin ito sa loob. Hindi na kailangang umabot sa labas kung maaayos naman dito ng mapayapa. Mapayapa, sabat ni Thea, ang kanyang boses ay parang isang gong na tumunog. Kapag ang isang pulis ay nangingikil, nananakot ng biktima, at ang sistema ng seguridad ay namamatay sa tamang sandali, matatawag pa ba itong mapayapa? Hindi ito kapayapaan, sir. Ito ay pagtatakip. Tinitigan ni Salcedo si Thea ng matagal, saka huminga ng malalim. Sige, dahil mainit na ang sitwasyon, ipapatawag ko si Corporal De Leon. Gusto kong marinig mismo mula sa kanya at gagawa ako ng aksyon. Ilang minuto ang lumipas, pumasok si De Leon sa silid na may madilim na mukha. Medyo gusot ang kanyang uniforme, hawak pa rin ang masakit na pulsuhan. Tumayo siya sa harap ng mesa, hindi tumitingin kay Chris o kay Thea. De Leon, sabi ni Salcedo, biglang naging matigas ang kanyang boses. Totoo bang humingi ka ng 10,000 piso kay MS?
Reyes para mailabas ang motor niya. Yumuko si De Leon. Ako. Sinusunod ko lang po ang proseso, sir. Administrative fee para sa archiving, dokumentasyon. Isang proseso na hindi kailanman nakasulat sa anumang essay, putol ni Thea. Manahimik ka, biglang sigaw ni Salcedo na nagpatahimik sa lahat. Tinitigan niya si De Leon ng may kontroladong galit. Ilang beses ko nang sinabi na walang kotong, walang pananakot sa sibilyan. Dinudungisan mo ang unipormeng ito, ipinapahiya mo ang institusyon. Lalo pang yumuko si De Leon, hindi tumutol, hindi nagdepensa. Ngunit nakita ni Chris, sa likod ng nakayukong ulo na iyon, may mabilis na pagkindat. Tila sila ng hepe ay nagkakaintindihan ng walang salita. Ang desisyon ko, pagpapatuloy ni Salcedo, 3 beses na tinapik ang mesa. Ang motor ni Emas Reyes ay ibabalik ngayon din. Walang bayad, walang kondisyon. At si Corporal De Leon ay papatawan ng administrative sanction. Ipoproseso ko ang kasong ito sa loob. Gusto sanang magprotesta ni Chris, humiling ng mas malalim, opisyal na investigasyon, pag-report sa V, kahit kasong kriminal kung kinakailangan. Ngunit sumenya si Thea. Maghintay. Makinig muna. Salamat po, sir, sabi ni Chris, dahan-dahang tumayo. Sana po ay hindi ito ang katapusan ng pag-aayos, kundi simula ng pananagutan. Siyempre, sabi ni Salcedo, bumalik ang kanyang ngiti. Kunin niyo na ang motor sa impounding area. Utusan ko ang isang tauhan na tulungan kayo. Binuksan ni Thea ang pinto at kasama si Chris, lumabas sila ng silid. Ngunit bago pa sumara ang pinto, lumingon si Chris. Nakita niyang hindi agad umupo si Salcedo. Sa halip, tinitigan nito si De Leon at, sa isang halos hindi mapapansing galaw, tumango ito ng isang beses. Maikli, makahulugan. At sa puso ni Chris, alam niyang hindi ito tagumpay. Isa lamang itong pahinga. Hindi pa tapos ang laro at ang recording sa kanyang telepono ang maaaring tanging sandata na makapagbubunyag ng kasinungalingang nakabalot sa uniforme at matatamis ng ngiti. Pagkalabas sa opisina ng hepe, na may mga hakbang na tila kalmado, ngunit puno ng pag-iingat, naglakad sina Chris at Thea patungo sa impounding area sa likod ng presinto. Mainit ang sikat ng araw, ngunit ang anino ng gusali ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Sa kanilang paglalakad, sinalubong sila ng mga alanganing tingin mula sa mga pulis na nagkukunwaring abala, tila iniiwasan silang tingnan. Alam ng lahat na may malaking nangyari at sila ay nasa gitna nito. Sa maliit na bodega na gawa sa yero at semento, nakatayo ang scooter ni Chris sa gitna ng mga tambak ng ibang sasakyan na nakaparada ng walang ayos. Ang ilan ay kinakalawang na, ang iba ay walang plaka. Isang pulis ang nagbukas ng padlock ng pinto at iniabot ang susi ng nagmamadali, tila gusto nang tapusin ang trabaho ng walang maraming salita. Pwede niyo nang kunin ang motor niyo, ma'am. Na-release na ang mga papeles, sabi nito ng mahina, hindi tumitingin sa mga mata ni Chris. Tumango si Chris at sinuri ang kanyang sasakyan. May yupi ang katawan, basag ang salamin ng side mirror, ngunit sa kabuuan ay maaari pa ring gamitin. Hinawakan niya ang manibela ng may pag-iingat, tila binabati muli ang isang bagay na ipinagkait sa kanya ng hindi makatarungan. Kailangan na nating umalis, bulong ni Thea. Hindi ligtas dito. Ngunit bago pa sila makaalis, dahan-dahang bumukas ang pinto ng isang silid sa tabi ng bodega. Isang binatang lalaki ang lumabas, suot ang isang manipis na leather jacket at may hawak na helmet. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay ligaw na para bang naghahanap ng daan palabas. Naglakad siya ng pajwang-gewang at nang makita niya si Chris, bigla siyang huminto na parang nakuryente. Nakilala siya ni Chris. Siya ang driver na bumangga sa kanya 3 araw na ang nakalipas. Maingat siyang lumapit. Kuya, kayo po yung bumangga sa akin sa kurbada, di ba? Tumingin ang lalaki sa kanya, ngunit hindi direktang sumagot. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumingon siya sa kaliwat kanan na para bang takot na may nagmamasid. Ako. Pasensya na, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi ko sinasadyang banggain ka, pero hindi ako pwedeng magsalita ng higit pa. Kumunot ang noo ni Chris. Bakit po? Anong nangyari?
Lumapit ang lalaki, isang hakbang lang, at bumulong ng may boses na puno ng takot. Sinabihan akong manahimik. Alam nila ang address ko. Alam nila ang pamilya ko. Kapag nagsalita ako, pupuntahan nila ako. Agad na lumapit si Thea, matalas ang mukha. Sino ang nagsabi sa'yong manahimik? Sino ang nagbanta sa'yo? Umiling ng mabilis ang lalaki, umatras. Hindi ko kaya. Hindi ko pwedeng sabihin. Pakiusap, huwag niyo na akong tanungin. Tinitigan niya si Chris muli, puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Pasensya na talaga. Sumunod lang ako sa utos. At walang hintay ng sagot, nagmamadali siyang umalis, pinaandar ang kanyang motor, at umalis sa lugar ng napakabilis na tila hinahabol ng isang anino. Natigilan si Chris. Anong ibig niyang sabihin, ate? Alam nila ang address niya. Sinong sila? Tumingin si Thea sa direksyon ng presinto, pagkatapos ay sa CCTV camera na ngayon ay gumagana na ulit, ngunit 3 minuto kaninang misteryosong namatay. Hindi ito ordinaryong aksidente, Chris. Hindi ka lang biktima ng banggaan. Ipinasok ka sa isang script. Script. Ibig mong sabihin, planado to. Malamang, sagot ni Thea, mababa ang boses. Binangga ka hindi dahil sa aksidente, kundi dahil kailangan mong pumunta rito. In-impound ang motor mo, hindi dahil sa proseso, kundi para mahingan ka ng pera. At yung lalaking yun, hindi siya ordinaryong driver. Isa siyang kasangkapan. Bahagi siya ng sistemang gustong pumigil sa'yo para manahimik. Naramdaman ni Chris na gumuho ang kanyang mundo. Pero bakit ako? Ordinaryong tao lang ako. Dahil matalino ka, dahil hindi ka takot, at dahil may dala kang ebidensya, sabi ni Thea, tinitingnan ang telepono sa kamay ng kapatid. Hindi sila takot sa mga taong sumusuko. Takot sila sa mga taong nagre-record. Bigla, mula sa sulok ng bodega, isang batang babaeng pulis na nakauniporme ang lumapit ng dahan-dahan. Nakayuko siya, na para bang ayaw niyang makita. Habang dumadaan siya kay Thea, may isinilid siya sa bulsa ng uniporme nito. Mabilis, halos hindi napansin. Hindi agad kumilos si Thea. Tinitigan niya lang ang pulis na naglakad palayo nang hindi lumilingon. Nang makalabas na sila sa lugar ng presinto at nasa isang tahimik na lugar na, inilabas ni Thea ang bagay na iyon. Isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nakasulat dito ang 4 na salita sa sulat kamay na nagmamadali, awas. Huwag kang maniwala. Binasa ito ni Chris at tumingin sa kanyang ate. Kanino galing to? Tinupi muli ni Thea ang papel, maingat na itinago. Mula sa isang taong may konsensya pa. At mula sa isang taong alam na sa likod ng mga ngiti ng hepe, mayroong isang bagay na mas madilim pa. Ang hangin ay marahang umihip, dala ang alikabok at mga tuyong dahon. Ngunit para sa dalawang magkapatid, ang hangin na iyon ay hindi lang hangin. Ito ay isang bulong ng babala na ang kanilang laban ay hindi na tungkol sa motor, hindi na tungkol sa 10,000 piso. Ito ay isang pakikipaglaban sa mga aninong nagtatago sa likod ng uniporme, sa likod ng posisyon, sa likod ng mga pekeng ngiti. At sa pagkakataong ito, hindi sila nag-iisa. Mayroong palihim na tumutulong. Mayroong nangangahas pa ring magsalita, kahit sa pamamagitan lang ng isang piraso ng papel. Mabilis na bumagsak ang gabi, binalot ang lungsod sa manipis na hamog at madilaw na ilaw mula sa mga poste. Sa isang maliit na coffee shop sa isang tahimik na eskinita, na may mga pader na ladrilyo at malalamlam na ilaw, 2 babae ang nakaupo sa pinakalikod na mesa, malayo sa paningin ng publiko, sina Chris at Thea. Sa pagitan nila, isang telepono ang nakataob sa mesa, mainit pa mula sa recording na paulit-ulit nilang pinakinggan. Naghintay sila sa katahimikan, ang tensyon ay nakabitin na parang isang paparating na bagyo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng coffee shop. Isang lalaking nasa katanghalian ang edad ang pumasok, suot ang isang brown na leather jacket at salaming pang-araw kahit gabi na. Tumingin siya sa paligid at naglakad patungo sa kanilang mesa. Walang paligoy-ligoy, umupo siya. Kayo ang humiling ng pulong, tanong ng lalaki, ang kanyang boses ay mababa, halos pabulong. Miguel, tanong ni Thea para makasiguro. Tumango ang lalaki. Miguel Castro.
Investigative journalist. Kaibigan mo mula sa intelligence training sa Fort Bonifacio noon. Dumating ako dahil sinabi mong importante ito, napaka-importante. At nakamamatay, dugtong ni Thea, diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Kung hindi ka handa, mas mabuting umalis ka na ngayon. Ngumiti ng bahagya si Miguel. Kung takot akong mamatay, hindi ako naging periodista. Huminga ng malalim si Chris at itinulak ang telepono sa gitna ng mesa. Ito ang voice recording mula sa opisina ng hepe noong pinapagalitan niya si Corporal De Leon, noong nangako siyang aksyonan ang kaso. Pero hindi tapat ang tono niya. Mayroong mali. At ito pa, binuksan niya ang isa pang folder, isang key footage na ipinadala ng isang tao mula sa loob ng presinto. Makikita si De Leon na tumatanggap ng sobre mula sa isang sibilyan. Pinalaki niya ang mukha ng sibilyan. Aide yan ng City Police Director. Pinanood ni Miguel ang video ng may pag-ingat. Nanliit ang kanyang mga mata nang makita niya ang sandaling isinilid ni De Leon ang sobre sa drawer. Hindi lang ito simpleng kotong, bulong niya. Network ito at sangkot ang mas mataas pa sa hepe. Pero ang pinaka nakakapagtaka, sabi ni Chris, ay yung driver na bumangga sa akin. Lumabas siya mula sa investigation room na takot, sinasabing alam nila ang address niya. Pinilit siyang manahimik. Nagsisimula akong maniwala na yung aksidente ay sinadya. Ako ang pinili, hindi ko alam kung bakit. Dagdag ni Thea at yung babaeng pulis na nagbigay ng papel. Alam niyang hindi mapagkakatiwalaan ang hepe. May sabwatan sa loob ng institusyon. Maaaring sangkot ang mga opisyal ng lungsod o mas mataas pa. Kinuha ni Miguel ang telepono. Seryoso ang kanyang mukha. Kung totoo ito, hindi lang ito tungkol sa pangingikil. Tungkol ito sa isang korap na sistema na ginagamit ang maliliit na insidente para protektahan ang isang malaking network. At ikaw, Chris, aksidenteng napasok ka dito. At hindi ako lalabas hanggat hindi nabubunyag ang katotohanan, matatag na sabi ni Chris. Hindi ako humihingi ng pera o paghihiganti. Humihingi ako ng katarungan. At kung hindi ito maibibigay ng sistema, kami ang magbubunyag. Tumango ng dahan-dahan si Miguel. Tutulong ako. Isusulat ko ito. Pero kailangan niyong maging handa. Kapag lumabas ito sa publiko, hahanapin nila kayo. Hindi sila nagbibiro. Alam namin ang panganib, sabi ni Thea. Pero mayroon din kaming lakas, ebidensya, katotohanan, at ang isa't isa. Sandali silang natahimik. Ang mahinang jazz music mula sa speaker ang pumuno sa katahimikan. Pagkatapos, inilagay ni Miguel ang telepono ni Chris sa kanyang maliit na bag. Susuriin ko lahat ng datos. Bukas ng gabi, ipapadala ko ang draft. Sabay nating pagdesisyunan kung kailan at paano ito ilalabas. Tumayo siya. Uwi na ako. Itatago ko ito sa isang ligtas na lugar. Gumamit ka ng hiram na sasakyan, biglang sabi ni Thea. Huwag ang sayo. Huwag kang mag-iwan ng bakas. Ngumiti si Miguel. Ganoon ka pa rin. Laging isang hakbang sa unahan. Lumabas siya, pasan ang bag na naglalaman ng ebidensyang maaaring yumanig sa isang buong institusyon. Naghintay sina Chris at Thea ng ilang minuto bago sumunod. Ngunit pagdating nila sa parking lot, hindi kotse ni Miguel ang kanilang nakita, kundi isang malakas na pagsabog na yumanig sa gabi. Sumiklab ang apoy sa himpapawid, nagsiliparan ang mga bubog, tumilapon ang mga bakal. Ang sasakyang kaaalis lang ni Miguel ay sumabog sa isang nakakasilaw na liwanag. Diyos ko, napasigaw si Chris, napaatras. Ngunit mula sa likod ng usok, may isang taong tumakbo palabas. Bumagsak si Miguel, pagkatapos ay tumayo, umuubo. Okay lang ako. Hindi yun ang kotse ko. Hiram lang sa kaibigan. Agad siyang nilapitan ni Thea. Sigurado kang walang tama? Gasgas lang. Pero alam nila. Alam nilang nagkita tayo at alam nilang ibinigay mo sa akin ang ebidensya. Tiningnan ni Chris ang nagliliyab na sasakyan. Puno ng galit at takot ang kanyang puso. Hindi ito short circuit. Bomba ito. Gusto ka nilang patayin at susubukan nilang muli, sabi ni Thea, malamig ang boses. Pero ngayon, alam na natin ang isang bagay.
Takot sila. Dahil kung hindi sila papatay. Noong gabing iyon, sa gitna ng usok at mga piraso ng metal, isang mensahe ang naging malinaw. Hindi pa nagsisimula ang gyera, ngunit ipinutok na ng kaaway ang unang bala. At ngayon, alam na nina Chris, Thea, at Miguel na ang katotohanang hawak nila ay hindi lang mahalaga, ito ay nakamamatay. Ngunit hindi nila ito bibitawan. Ang apoy mula sa sumabog na sasakyan ay nagliliyab pa rin sa parking lot, nag-iwan ng sunog na metal at amoy ng nasusunog na gasolina. Ang itim na usok ay umakyat sa kalangitan, naging isang malaking tandang pananong sa mga taong nagsimulang magkumpulan. Dumating ang mga sirena ng ambulansya at patrol car, ngunit alam ni Thea na ang pagdating ng pulisya ngayon ay hindi para hanapin ang katotohanan, kundi para kontrolin ang kwento. Agad niyang hinila sina Chris at Miguel sa isang mas ligtas na lugar, sa ilalim ng isang saradong tindahan, habang inilalabas ang kanyang telepono. Kailangan nating i-report ito, sabi ni Thea, ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa. Ang pagsabog ng kotse ay hindi aksidente. Ito ay pagtatangkang pagpatay. Pero sino ang maniniwala? Tanong ni Miguel, hinihingal pa, ang mukha ay itim sa uling. Pwedeng sabihin ng mga pulis na electrical shorting ito o sumingaw na tangke. May paraan sila para pagtakpan ito. Hindi kung may ebidensya tayo, sagot ni Chris, nanginginig ngunit matatag ang boses. E-record natin ang lokasyon. Kuhanan ng litrato ang mga labi. At humingi tayo ng independent investigation. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang 2 patrol car. Bumaba ang mga pulis, ngunit masyadong kalmado ang kanilang kilos para sa isang insidenteng may pagsabog. Isa sa kanila, na mukhang investigador, ang lumapit. Sino ang may-ari ng sasakyan? Tanong niya, walang emosyon. Ako, sagot ni Miguel. Pero hindi ko ito minamaneho. Kakaalis ko lang sa coffee shop. May testigo ba na nakakita kung sino ang naglagay ng kahina-hinalang bagay sa kotse? Wala, sabat ni Thea. Pero sigurado akong hindi ito technical failure. Pinaputok ang kotseng ito at ang layunin ay malinaw, patahimikin ang isang periodista na nagbubunyag ng korupsyon sa pulisya. Tumingin sa kanya ang investigador. May ebidensya ka ba na ito'y sabotahe? Mayroon akong survivor, sabi ni Thea, itinuturo si Miguel. May mga saksi sa pagsabog at mayroon akong matibay na dahilan para maniwala na ito ay paghihiganti dahil sa kaso ng pangingikil sa presinto. Tumango ang investigador at may isinulat. Sige, ipoproseso namin. Pansamantalang teorya, electrical shorting. Magpapadala kami ng forensics team bukas ng umaga. Lumapit si Chris. Shorting. Sumabog na parang bomba ang kotse. Seryoso po kayo? Ang pagsabog ay hindi laging nangangahulugang bomba, ma'am, malamig na sagot ng pulis. Maraming technical factors. Iimbestigahan namin, pero kung walang konkretong ebidensya, hindi kami pwedeng basta-basta magsabing sabotahe ito. Tinitigan siya ni Thea ng masama. Alam niyo ba kung sino ako? Sargento Oliver Reyes, Philippine Army Intelligence. Kaya kong magpadala ng military forensics team sa loob ng 2 oras. O pwede ninyong payagan ang isang independent team na suriin ito ngayon bago pa mawala ang lahat ng ebidensya. Natigilan ang investigador. Tumingin siya sa kanyang mga kasama, sa kahuminga ng malalim. Sige, pwedeng pumasok ang independent forensics team, pero sa ilalim ng aming superbisyon. Kinabukasan, dumating ang isang team mula sa isang independent civilian forensic agency. Sa loob ng ilang oras, sinuri nila ang mga labi ng sasakyan, nangolekta ng mga piraso ng metal, at sinuri ang mga kemikal sa lugar. Ilang oras ang lumipas, ang pinuno ng team na si Ilse Farhan ay lumapit kina Chris at Thea. May nakita kami, sabi niya. Sa mga labi ng sasakyan, may bakas ng mga wire na hindi galing sa electrical system nito. Nakakonekta ito sa baterya pero nakaset up bilang remote trigger. Hindi ito shorting. Ito ay sinadyang ginawa ng may tamang tiempo. Napigil ni Chris ang kanyang hininga. Ibig sabihin, bomba nga ito. Hindi isang conventional bomb, pagpapatuloy ni Ilse Farhan. Pero isang improvised explosive device na binuo ng may kaalamang teknikal. Ang gumawa nito ay hindi isang ordinaryong kriminal.
Kumunot ang noo ni Thea. Anong ibig mong sabihin? Tinitigan siya ni E.C. Farhan. Ang taong bumuo nito ay may espesyal na training, militar o pulis. Tanging mga tauhan na dumaan sa SE o Special Operations Training ang nakakaalam kung paano gumawa ng ganitong device nang hindi nag-iiwan ng malaking bakas. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Napatingin si Chris sa kanyang ate. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa titig na iyon, isang nakakatakot na katotohanan ang nabuo. Ang kalaban nila ay hindi lang mga korap na opisyal. Hinaharap nila ang isang organisado at sanay na network na may access sa teknolohiya at kaalaman na dapat sana ay para lang sa estado. Hindi lang nila gustong kunin ang motor ko, bulong ni Chris. Gusto nila akong patayin o sinumang maglakas loob na magsalita. Tiningnan ni Thea ang mga labi ng sasakyan, pagkatapos ay ang langit na nagsisimula ng mamula sa bukang liwayway. Kung ganoon, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon, hindi tayo pwedeng manahimik. Hindi tayo pwedeng umatras. Dahil ngayon, hindi na ito tungkol sa katarungan para sa isang tao. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa sistema mula sa loob. At sa likod ng mga salitang iyon, isang bagong determinasyon ang isinilang, hindi lang para lumaban, kundi para buwagin ito hanggang sa kaibuturan, hanggang sa mga nagtatago sa likod ng uniforme at posisyon. Dahil ang katotohanan, kapag sinindihan, ay hindi na kailanman mamamatay. Matapos kumpirmahin ng independent forensics na ang pagsabog ay isang planadong sabotahe, gamit ang isang device na gawa ng isang eksperto, ang hangin sa paligid ni na Chris at Thea ay tila lalong bumigat. Ang bukang liwayway ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi ng mahahabang anino ng isang kaaway na hindi na lamang mga simpleng opisyal, kundi isang sanay at organisadong sindikato. Ngunit sa gitna ng panganib, isang sinag ng pag-asa ang sumibol mula sa hindi inaasahang lugar. Ilang oras matapos ang forensic investigation, habang sina Chris at Thea ay nasa isang military safe house, isang encrypted email ang dumating sa telepono ni Thea mula sa isang hindi kilalang address. Ang subject ay isang salita lang, tingnan. Binuksan ni Thea ang email. Sa loob nito ay isang video file na maihabang 3 minuto. Ito ang nawawalang recording mula sa kikis ng presinto. Ang 3 minutong dapat sana ay blanko noong naganap ang komprontasyon. Ngunit ang backup system pala ay patuloy na nag-record, at isang tao mula sa loob ang naglakas loob na kopyahin at ipadala ito. Ipinakikita sa video si Corporal De Leon sa isang silid, kausap ang 2 iba pang pulis. Pagkatapos, pumasok ang isang lalaking nakasibilyan, ang aide ng City Police Director, at iniabot ang isang makapal na brown na sobre. Tinanggap ito ni De Leon at isinilid sa isang drawer. Diyos ko, bulong ni Chris. Kumpirmado nga. Ang ibig sabihin, sabi ni Thea, ang network ay hindi nagtatapos sa hepe ng presinto. Umaabot ito sa mas mataas na antas. At ang perang iyon ay hindi lang para kay De Leon. Haitian iyon. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang batang babaeng pulis na si Iisa Angela Santos, ang nagbigay ng papel na may babala. Wala akong maraming oras, mabilis niyang sabi. Ako ang nagpadala ng recording na iyon. In-access ko ang backup server noong gabi. Bakit mo ginawa? Tanong ni Thea. Alam mo ang panganib. Tumingin si Angela, nangingilid ang luha. Dahil naniniwala pa rin ako sa katarungan. Dahil ayokong ang unipormeng ito ay maging maskara lang para sa krimen. Pero hindi na ako magtatagal. Naghihinala na sila. Ang mga files na itinago ko ay nawala. Ang hard disk ng server ng presinto ay biglang kinuha kaninang umaga dahil daw sa technical maintenance, kahit wala namang sira. Lumapit si Chris. Angela, alam mo ba kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Umiling si Angela. Hindi ko alam lahat. Pero isa lang ang palagi kong naririnig sa mga lihim na usapan nila, ang pangalan ng City Police Director. Siya ang nag-aayos ng daloy ng pera. Siya ang pumipigil sa mga investigador para hindi umakyat ang ilang kaso. Pero bakit sangkot si Major Salcedo? Tanong ni Thea. Hindi ko alam, sagot ni Angela. Pero sigurado ako, magkasabwat sila. At alam nilang papalapit na kayo sa katotohanan. Huminga siya ng malalim.
Ibibigay ko ang mga pisikal na dokumento, mga talaan ng kotong, listahan ng mga pangalan, mga bank account, sa Internal Affairs Service mamayang gabi. Pero huwag na kayong sumama. Kung mahuli man ako, at least ang ebidensya ay makakarating sa tamang kamay. Tinitigan siya ni Thea. Hindi ka mag-iisa. Tutulungan kitang isecure ang daan. Pero alalahanin mo, maaaring naghihintay na sila. Ngumiti ng bahagya si Angela. Kung mananahimik ako, para na rin akong sila. Mas gugustuhin kong mahuli dahil sa katotohanan kaysa mabuhay ng malaya dahil sa kasinungalingan. Pagkaalis ni Angela, tumingin si Chris sa kanyang ate. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa ebidensya. Kailangan natin ng mas malaking network. Tumango si Thea at binuksan ang isang encrypted military satellite phone. Oras na para tawagan ko ang aking commander. Hindi na pwedeng ituloy ang operasyong ito nang walang opisyal na suporta. Sa labas ng bintana, muling dumilim ang langit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi banta ang dala nito, kundi isang diskarte. Dahil sa likod ng bawat kadiliman, laging may isang taong nangangahas na sindihan ang ilaw. At noong gabing iyon, ang ilaw na iyon ay nagsimulang magliyab mula sa loob mismo ng presinto. Mula sa isang matapang na pulis at dalawang babaeng tumangging manahimik. Ang digmaan ay hindi pa tapos, ngunit ang labanan para sa katotohanan ay sa wakas ay nagsimula na. Malakas ang buhos ng ulan sa kalagitnaan ng gabi, hinuhugasan ang mga kalsada ng lungsod. Sa tahimik na presinto, isang anino ang mabilis na gumalaw, si Corporal Marco de Leon. Palihim siyang lumabas sa likurang pinto ng bodega, may dalang maliit na bag, ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ulan. Tumingin siya sa paligid, sinisigurong walang nagmamasid. Ngunit hindi niya alam na sa bubong ng gusali sa tapat, isang maliit na drone na may infrared lens ang matagal nang nakatutok sa kanya. Bumulong si De Leon sa kanyang telepono, lalabas na ako. Naghihinala na sila. Si Angela, masyado na siyang maraming alam. Kailangan kong tumakas. Sunduin mo ako sa dating tagpuan. Walang sagot mula sa kabilang linya. Isinilid niya ang telepono sa bulsa at sumakay sa isang lumang motorsiklo. Ngunit pagsindi niya ng makina, dalawang anino ang biglang lumitaw mula sa magkabilang panig. Huwag kang gagalaw, isang mababa at matigas na boses ang narinig. Taas ang kamay. Lumingon si De Leon, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dalawang lalaking nakaunipormeng militar na walang patch ang lumabas, nakasabit sa kanilang balikat ang mga rifle. Sa likod nila, 3 pang miyembro ng military intelligence ang lumitaw. Sino kayo? Teritoryo ito ng pulis? Pulis ako, sigaw ni De Leon. Lumapit ang isa sa mga sundalo. Corporal Marco de Leon. Arestado ka sa salang pangingikil, sabotahe, at pagtatangkang pagpatay. Suspect ka rin bilang espiya sa isang iligal na operasyon na kinasasangkutan ng mga opisyal ng pulisya at gobyerno. Nanlaki ang mga mata ni De Leon. Nagkakamali kayo. Hindi ko, may recording kami, putol ng sundalo. CCZ mula sa presinto. Voice recording mula sa opisina ng hepe. Ebidensya ng money transfer at mga bakas ng pampasabog na tumutugma sa training mo sa anti-terror unit noong nakaraang taon. Akala mo ba hindi namin alam? Umatras si De Leon, ngunit napaligiran na siya. Sino ang nag-utos sa'yo? Tanong ng isa pang sundalo. Sino ang nasa likod nito? Sumusunod lang ako sa utos, bulong ni De Leon. Hindi ko alam lahat. Pero ang city director. Siya ang kumokontrol. At may isang tao sa militar na nagpoprotekta sa lahat. Sa loob ng isang command vehicle na nakaparada 200 metro ang layo, pinapanood ni Sargento de Reyes ang live feed mula sa kamera ng mga sundalo. Sa tabi niya, ang kanyang commander na si Lieutenant Colonel Antonio Villanueva ay nakatingin din sa screen. Nagsimula na siyang magsalita, sabi ni Thea. Dahil takot siya, sagot ni ST. Call. Villanueva. Pero yung sinabi niyang tao sa militar, iyon ang delikado. Kung totoo yan, hindi na ito tungkol sa kotong lang. Tungkol na ito sa pagtataksil sa institusyon. Ilang oras ang lumipas, sa isang lihim na interrogation facility ng militar, nakaupo si De Leon na nakaposas.
Sa harap niya, dalawang intelligence officer ang nagtatanong habang si Thea ay nanonood. Alam naming hindi ikaw ang utak, sabi ng unang opisyal. Pero kailangan namin ng pangalan. Bakit si Cristina Reyes ang pinili ninyong biktima? Huminga ng malalim si De Leon. Dahil matalino siya, hindi takot at may ate siyang militar. Gusto nilang subukan kung hanggang saan siya lalaban. Kung sumuko siya, hindi siya delikado. Pero kung lumaban siya, kailangan siyang patigilin. Sino ang sila? Tanong ng pangalawang opisyal. Major Salcedo, ang city director at si Colonel Franco Del Fierro. Natigilan si Thea. Colonel Del Fierro. Ang pangalang dati niyang iginagalang, ang kanyang dating mentor sa akademya, ang taong nagturo sa kanya ng disiplina, karangalan at panunumpa ng isang sundalo. Ang taong nagsabing, ang isang sundalo ay namamatay para sa bayan, hindi para sa pera. Si Colonel Del Fierro, tanong ni Thea, lumapit. Sigurado ka? Tumingin sa kanya si De Leon at marahang tumango. Siya ang nag-aayos ng mga lihim na pulong. Siya ang garantiya na hindi kami gagalawin ng internal affairs. Sinabi niyang diversionary tactic lang ito. Ginamit ang kaso ni Chris para pagtakpan ang isang malaking money laundering scheme mula sa mga proyekto ng gobyerno. At kung may lalaban, aasikasuhin daw. Napaatras si Thea, gumuho ang kanyang mundo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ang pinakamatinding pagtataksil ay hindi nagmula sa kalaban, kundi mula sa loob, mula sa taong dati niyang tinitingala. Pumasok si Teti. Call. Villanueva sa silid. Malamig ang kanyang mukha. Ikulong yan. At I activate ang Operation Purification. Hindi natin pwedeng hayaang kumalat pa ang network na ito. Tumingin si Thea sa kanyang commander. Humihingi po ako ng pahintulot na direktang masangkot, sir. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na lang ito tungkol sa katarungan. Tungkol na ito sa karangalan ng militar. Tumango si Villanueva. Pahintulot ay ipinagkakaloob. Pero tandaan mo, Thea, walang emosyon. Harapin natin ito ng may diskarte, ebidensya at batas. Sa labas, umuulan pa rin. Ngunit sa loob ng lihim na kampo, isang malaking operasyon ang nagsimula na. Ang pag-aresto kay De Leon ay hindi ang katapusan, kundi ang simula. At ang pag-leak ng video ng kanyang pag-aresto, na sinadyang ilabas ng intelligence team, ay nagdulot ng matinding pressure mula sa publiko. Nagalit ang bayan, humingi ng kasagutan ang media. At sa unang pagkakataon, ang madilim na network na matagal nang nagtatago sa likod ng uniforme ay nagsimulang mayanig. Matapos mag-viral ang pag-aresto kay Corporal De Leon, sumabog ang galit ng publiko. Ang maikling video na nagpapakita sa kanya na pinupusasan ng mga sundalo ay kumalat na parang apoy. Ang mga headline sa balita ay matatalim, korap na pulis, inaresto ng militar, sindikato ng kotong, nabisto na. Ano ang namamagitan sa Jiki at Lee? Ang mamamayan na dati tahimik na lang sa katiwalian ay nagsimulang humingi ng pananagutan. 3 araw matapos ang pag-aresto, isang joint operation ang inilunsad. Ang PNP Internal Affairs Service, na suportado ng Vice Provost Marshal, ay dumating sa tirahan ni Major Ricardo Salcedo dala ang arrest warrant. Walang naganap na labanan. Lumabas si Salcedo na nakauniporme, kalmado ang mukha, ngunit may galit sa kanyang mga mata. Dinala siya sa isang interrogation room sa Camp Crame. Sa harap niya ay si Police Brigadier General Manuel de Guzman, isang opisyal na kilala sa kanyang integridad. Sa kabilang panig ng one-way mirror, nanonood si Nadete. Call. Villanueva at Sargento Thea. May matibay kaming ebidensya, sabi ni Jen. De Guzman. Money transfers, recordings, at testimonya na ikaw ang nag-utos na pagtakpan ang sindikato ng kotong sa iyong presinto. Umiti ng bahagya si Salcedo. Lahat yan ay pwedeng gawa-gawa lang. Pinuno ako. Kung may tauhan akong nagkamali, responsibilidad kong ayusin. Pero hindi ibig sabihin na kasabwat ako. Paano naman ang hard drive ng presinto na biglang nasira pagkatapos mamatay ang Keith? Tanong ng isang investigador. O ang mga pera na na-trace sa isang offshore account? Pagkatapos ng ilang oras ng matinding interogasyon, sumuko si Salcedo. Yumuko siya.
Sige, mahina niyang sabi. Sangkot ako. Pero hindi ako ang utak. Bahagi lang ako ng sistema. Anong sistema? Tanong ni Jen. De Guzman. Inangat ni Salcedo ang kanyang mukha, puno ng pagkamuhi ang mga mata. Isang sistemang protektado mula sa loob. May taksil sa hanay mismo ng militar na siyang padrino ng network na ito. Isang taong may access sa intelligence, kayang pumatay ng sistema, at kayang mag-orkestra ng mga diversion tulad ng kaso ni Chris Reyes. Natigilan ang mga investigador. Sino? Tumingin si Salcedo sa one-way mirror, tila alam na may nanonood. At sa isang mabagal, matalas, at puno ng galit na boses, binanggit niya ang isang pangalan, Colonel Franco Del Fierro. Sa likod ng salamin, napasinghap si Thea, nanlamig ang buong katawan. Si Colonel Del Fierro, ang kanyang mentor, ang kanyang idolo, ngayon ay tinawag na taksil sa bayan. Tumingin sa kanya si Eki. Col. Villanueva. Kilala mo siya? Marahang tumango si Thea. Opo, sir. Siya ang nag-train sa akin. Siya ang nagsabi na ang isang sundalo ay namamatay para sa bayan, hindi para sa pera. At ngayon, siya mismo ang sumisira sa lahat ng kanyang itinuro. Tinapik siya ni Villanueva sa balikat. Kung ganoon, ikaw ang dapat humarap sa kanya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam mo kung paano siya mag-isip. Alam mo ang kanyang kahinaan. Ilang araw ang lumipas, matapos umusad ng mabilis ang kaso dahil sa matinding pressure mula sa publiko, opisyal na ikinulong sina Salcedo at De Leon. Samantala, ang pangalan ni Colonel Del Fierro ay inilagay sa most wanted list, bagamat ang kanyang kinaroroonan ay nanatiling isang misteryo. Sa kasukdulan, sa headquarters ng National Capital Region Police Office, isang espesyal na seremonya ang idinaos. Tinawag sina Chris at Thea sa entablado. Ang regional director ng NSARPO ay tumayo sa harap ng mga opisyal. Ngayong araw, sabi niya, napatunayan ng dalawang babaeng ito na ang tapang ng isang ordinaryong mamamayan ay kayang gumiba ng pader ng korupsyon. Iginawad niya sa kanila ang pinakamataas na parangal para sa sibilyan at militar. Sila ay mga bayani. Simbolo ng paglaban at pag-asa. Umugong ang palakpakan, nagsigawan ang mga tao. Ngunit sa gitna ng mga kamera at sigawan, hindi ngumiti si Thea. Tumingin siya sa langit pagkatapos ay kay Chris. Hindi pa ito tapos, Chris. Maaaring nahuli sila, pero ang network ay hindi pa bumabagsak. At totoo nga, sa likod ng lahat ng papuri, ang anino ni Colonel Del Fierro ay nananatiling nakabantay, tulad ng isang espadang nakabitin sa kanilang mga ulo. Dahil para sa mga nakakaalam, ang gyera laban sa korupsyon ay hindi nagtatapos sa isang tagumpay. Ito ay nagbabago lang ng larangan. Pagkatapos ng seremonya, habang unti-unting humuhupa ang ingay, nanatili sina Chris at Thea sa entablado. Hawak ni Chris ang medalyang isinabit sa kanyang dibdib. Makintab ito, ngunit mabigat ang pakiramdam sa kanyang puso. Nanalo tayo, ate, bulong ni Chris, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Nahuli na sila. Tapos na to, di ba? Hindi agad sumagot si Thea. Tinitigan niya ang medalya ng kapatid, pagkatapos ay ang mga opisyal na nagkakamayan na. Ang ganitong klase ng tagumpay, mahina niyang sabi, ay maaaring isang palabas lang. Nagbigay sila ng ilang pangalan para mapakalma ang publiko. Pero ang ugat ng problema, ang mas malaking network, ang mga taong tulad ni Colonel Del Fierro, malaya pa rin sila, nagkokontrol mula sa anino. Pero sabi ng regional director, magkakaroon ng reforma sa sistema, git ni Chris. Hindi naman siguro lahat to ay palabas lang. Hindi lahat, sabi ni Thea. Pero hanggat hindi nahuhuli si Colonel Del Fierro, hindi natin pwedeng sabihing tapos na ito. Ilang araw ang lumipas, nang opisyal nang maibalik ang motor ni Chris, dinala niya ito sa isang lumang mekaniko na pinagkakatiwalaan ng kanilang pamilya. Pakisuri po lahat, Manong, sabi ni Chris. Lalo na sa ilalim ng upuan. Gusto ko lang siguraduhin na walang kakaiba. Tumango ang mekaniko. Nang buksan niya ang panloob na bahagi ng upuan, nanliit ang kanyang mga mata. Kakaiba to, Ineng. May maliit na bagay na nakatago rito. Inilabas niya ang isang maliit na flash drive, nakatanim sa isang metal na lalagyan, tila bahagi ng electrical system.
Kinuha ito ni Chris nang nanginginig ang mga kamay. Hindi ito sa akin. Nagmamadali siyang umuwi at isinaksak ang flash drive sa encrypted laptop ni Thea. Nang buksan ang mga file, isa lang ang pwedeng i-play, isang video. Ipinakikita nito ang isang madilim na recording ng isang lihim na pulong. 8 tao ang nakaupo sa isang mahabang mesa. Ang ilan ay nakaunipormeng pulis, ang iba ay sibilyan at 2 ay nakaunipormeng militar. Pinalaki ni Chris ang mukha ng isa sa mga opisyal ng militar. At nang tamaan ng kaunting liwanag ang kanyang kamay, nanigas siya. Ate, bulong niya, tingnan mo to. Lumapit si Thea. At nang makita niya ang kamay ng lalaki, nakilala niya ang singsing na may ulo ng dragon sa daliri nito. Hindi ito ordinaryong alahas. Iyon ang singsing na laging suot ni Colonel Del Fierro mula pa noong nasa akademya sila. Nagpatuloy ang video. Narinig ang boses ni Colonel Del Fierro, malamig at puno ng otoridad. Habang ang Pimpias at Vice Provost Marshal ay nagdududa sa isa't isa, malaya tayong makakagalaw. Gamitin ang maliliit na kaso tulad ng kotong sa presinto bilang pain. Hayaan silang mag-awayan at tayo ang mananatili sa itaas. Napahawak si Chris sa kanyang bibig. Plinano niya ang lahat ng ito, kasama na ang kaso ko. Hindi ako biktima ng aksidente. Bahagi ako ng isang mas malaking plano. Tumingin si Thea sa screen, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang matigas na determinasyon. Hindi lang siya korap, tuso siya. Ginagamit niya ang sistema para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Pero bakit niya itinago ang flash drive na ito sa motor ko? Tanong ni Chris. Sino ang naglagay nito? Para saan? Huminga ng malalim si Thea. Maaaring isang babala, isang patibong, o tulong mula sa isang tao sa loob mismo ng network niya. Isang taong gustong lumabas ang katotohanan pero hindi kayang magsalita ng direkta. Isinara niya ang laptop. Pero isa lang ang sigurado, hindi pa tapos ang laban na ito. Akala nila ay kontento na tayo sa mga medalya at talumpati. Pero ngayon, may ebidensya na tayo. At sa pagkakataong ito, alam na natin kung sino talaga ang kalaban. Ang hangin ng gabi ay marahang umihip. Sa labas, mukhang payapa ang lungsod. Ngunit sa loob ng silid na iyon, alam ng 2 magkapatid na ang susunod na alon ng panganib ay paparating na.